Hello mga ka-trade, andito na naman tayo, pangatlong araw na to. So magti-trade na kayo. Kung makikita nyo yung previous natin 6.44 yung balance natin. So ngayon magtuturo na naman tayo ng mga basic sa trading. Tapos before that, magsisit muna tayo ng isang trade. Okay, maghahanap muna tayo dito sa market. Ito, tingnan natin. Kung maganda ba ang market. Hanap tayo dito. Pang day 3 na to natin mga ka-trade. Tingnan natin kung ganun pa rin ba. Ang daming consolidation ng market. Kagabi pa to maraming consolidation. Nag-trade ako sa kabilang kabilang account, ganun pa rin, ang daming nagko-consolidate siya. So tingnan natin tong isa. So dito, okay, ito, mag-place tayo ng trade dito. Yan. So nakapag-sit na tayo ng trade. Buy tayo dyan mga ka-trade. So tingnan natin. So sa ngayon, ipapaliwanag natin mga ka-trade ang yung candlestick. So ipapaliwanag natin ang candlestick. Ang gamit po ko palang yung time frame na, kasi may time frame din itong candlestick. So ang gamit kong time frame dito sa candle natin is yan. Pwede kang mag-set ng line, bars, or candlestick. So time frame natin is 30 seconds. Kasi itong 30 seconds mga ka-trade, compatible to sa ginagamit kong indicators. So kaya 30 seconds ang ginagamit kong yung candlestick. Pwedeng 5 seconds, pwedeng 10 seconds. Ang ibig sabihin niyan mga ka-trade is bawat isang candlestick, bawat isang candlestick, so mag-i-end siya sa 30 seconds. Bali sa isang candlestick 30 seconds yan. So sa time frame natin sa trade natin is 1 minutes and 30 seconds. So bali tatlong candlestick. So pag tingnan natin yung natin existing trade. O ayan, ang existing trade natin. So 15 minutes na lang ma-e na yung natin, yung trade natin. So ayan. Kung makikita niyo mga ka-trade, nag-correction siya bago siya tumaas, pero ayan, nanalo pa rin tayo. So ayan mga ka-trade. So pangatlong panalo na natin to, pangalong trade na. So 3 days na tayo nagte-trade. So ayan, sa capital natin na $5, ngayon ang balance natin is 7.36. So ayan mga ka-trade. So kung makikita niyo mga ka-trade, kung nag-set tayo ng mga 2 minutes, talo tayo dyan mga ka-trade, kasi itong mataas na green candles, papakita ko mga ka-trade yan. Kung makikita nyo mga ka-trade, dito tayo nag-consolidate kasi siya, peak, parang nagpipick lang siya dito mga ka-trade. Dito sa red, ito yan, yung click ko, dyan tayo nag-entry point. So tumaas siya, itong green candles tumaas siya. So pagtaas niya, tapos pagtaas niya, nag-correction siya itong dalawang red candles, nag-correction siya diyan. Kung nalit tayo ng entry diyan, kung dito tayo nag-entry sa green nga na mataas na candles, panigurado talo yung trade natin, kasi nag-correction siya. Ito yung tinatawag na correction mga ka-trade. Yan, itong dalawang red na malalaking candlestick. Yan. Tapos pag correction niya, kung makikita yung market, pataas na naman. Pero sa totoo lang, hindi talaga yan maasahan na ang pagtaas ng market na yan. Kumbaga consolidation lang yan. Kumbaga hindi niya alam, hindi pa alam ng market kung tataas ba siya o bababa. Kumbaga ang mga traders yan is moderate mga traders lang. Wala yung mga, kasi pag may mga big time trader,
mga big time trader, yan ang dahilan na pag nag-buy sila, so mostly ang market bababa rin yan. Pag nag-sell sila, kapag nag-sell sila, yung market talaga is bababa. Pag nag-buy naman sila is tataas yung market. Yan lang ang ano. Kagaya lang yan sa ano natin, traditional trading mga ka-trade. Kung bibili tayo ng kung sa market, kumbaga sa market ang daming mga pagpalagay natin ang daming kamatis. Pag maraming kamatis sa market, siyempre bababa yung ano, bababa yung presyo ng kamatis kasi ang daming kamatis, ang daming supply and demand lang kasi yan mga trade. Yan lang ang inano natin. Ang trading kasi hindi lang ang trading na ano, kasi ang ginagawa nating trading dito is digital trading, kumbaga electronics trading. So sa trading kasi ginagawa natin yan sa totoong buhay, sa merkado. Kung sa merkado is ano kasi supply and demand yan eh. Kung tataas yung supply, so bababa yung kung tataas yung supply, so bababa talaga yung demand. Pag wala namang supply, tataas yung demand. Kumbaga kung maraming kamatis sa merkado, bababa yung presyo. Pero kung bihira lang yung kamatis, siyempre tataas yung presyo. Ganon din sa trading mga ka-trade. Ganon rin dito. Pag maraming nag-buy, so ang presyo niyan is bababa talaga. Pag marami namang nag-sell, tataas yung presyo. Pag maraming nag-buy, bababa naman yung presyo. Ganon lang yan mga ka-trade. Ang kagandahan lang dito sa digital trading is kumbaga hindi ito mapapanis, hindi gaya ng traditional trading. Yan din ang nangyayari kay ang market natin sa totoong buhay gaya ng bigas. Kaya ang bigas tumataas dahil hinuhold yun ng mga malalaking trader. Pag hinold nila, so hihina yung supply ng yung bigas, kaya yung presyo tataas. Pag taas na ng presyo, mamanipulate kasi yung mga ka-trade, yung presyo. Dito manipulate din yung presyo, pero legal yan na manipulation sa price. So lalo sa Bitcoin, ang daming yan, kung billionaire ka, pwede mong i-manipulate ang takbo ng market. Kasi bibili ka ng maraming coins. Isang coins yan, bibili ka ng maraming coins. So siyempre, pag nakabili ka ng maraming coins, so tataas yung presyo ng isang coins. Pag yung cryptocurrency, isang coins na cryptocurrency, pag i-sell mo na yung tapos ikaw yung pinakamalaking holder ng coins na yan, so bababa yung presyo ng yung coins na yan. Gaya ng dati yung Dogecoin. Kasi nag-tweet si Elon Musk na ganito, pinataas niya yung presyo ng Dogecoin, kaya tumaas ang Dogecoin. Tumaas siya. So dahil may isang holder bumili ng maraming coins, so halos ilang percent yung nakuha niyang coins sa market. Tapos yung ibenta naman niya, so babagsak yung presyo. Ganyan din yan. Kumbaga ang digital trading walang pagkakaiba sa business na trading sa natin sa totoong buhay na trading, yung tinatawag natin na traditional trading. So yun lang mga ka-trade, yun lang kasimple kung pagbasehan nyo ang trading. So parang walang pagkakaiba yan sa natin sa totoong buhay na traditional trading. So sa candlestick naman mga ka-trade, so ito lang ang i-explain ko muna kung paano mag-set ng seconds, kasi pag ang time frame mo mga ka-trade is 1 minute and 30 seconds, the best na candlestick yan mga ka-trade is 3. Kung ba 3 candlestick ang habulin mo. So kaya nag-set tayo ng ito. Kung makikita nyo, ang set kong candlestick is yan. Time frame ko sa candlestick is 30 seconds. Bali 3 candles yan mga ka-trade. So 3 candlestick. Tapos pagdating ng 3 candlestick, yung natin, yung trade natin is mag-i-na siya. Kumbaga may result na. Mananalo man o talo ang trade natin. So, yun lang mga ka-trade. Candlestick muna tayo. Sa susunod, i-explain na naman natin kung ano ay yung mga iba't ibang klase ng candlestick. So, lagi niya lang nating tatandaan mga ka-trade, sa pagti-trade, dapat kasi before ka mag-trade, marami ka nang alam. Kasi ako nung una mga ka-trade, walang nagturo sa akin nung una nagte-trade ako.
So, nanonood lang ako ng YouTube, nanonood ako ng mga ganyan, pero hindi talaga maano. Kung nanonood ka lang, dapat nakaano ka talaga. Kung baga, actual trading ka. Kasi doon mo makontrol yung emotion mo. At mas maganda kung wag ka sa demo account. Kung mag-demo account ka lang, kung baga practice ka lang kung paano mag-trade, paano mag-ganyan, yung nag-demo ako before, paano mag-set up ng trade, ganyan lang. Pero kung gusto mong sanayin mo yung emotion mo, dapat may ano ka na, mag-real account ka. Mas maganda to yung totoong account na totoong pirang tinitrade mo. Pero ganito ang ano mo, diskarte mo. Bali minimum tayo ng pagtitrade. Kasi mawawala yung kaba mo kasi sa isip mo maliit lang naman to. Yun ang isang ano, pero wag yung ano na kasi dahil maliit, okay lang kayo manalo or matalo, pwede na. Ang mindset natin is sure ang trading. So kumbaga, before tayo mag-set ng trade, titingnan natin kung maganda ba ang market, yun. Yan mga ka-trade, 'Di ba? Ito yung entry natin. Nag-correction lang ito. Kung titingnan natin dito mga ka-trade, titingnan natin yung ano, tingnan natin yung dito yung entry point natin mga ka-trade, itong maliit na red na candlestick, tapos nagtumaas ang green. Pagtaas ng green is nag-ano siya, nag-pick siya. Kumbaga nag-correction siya, yung dalawang red. So, yung ibang trader mapipick sila dito mga ka-trade kasi mag-sell sila kasi dalawang candlestick na yan pangatlo red na yan. So ang nangyayari kasi isang correction lang, nag-correction siya bago siya tumaas. Ayan, tuloy-tuloy na ang taas ng market. Ganyan ang style ng market mga ka-trade. Nagpipick muna siya, minsan may gagawa siya ng correction. So may correction na nagaganap. So yun lang muna mga ka-trade. So sa D4 na naman, ano natin. So pangatlong araw na ito. So tig $1 lang. So ang ating $5 nagiging na 7.36 mga ka-trade. So thank you sa panonood mga ka-trade. So sundan nyo ako sa D4 natin. Maraming salamat.